Araw-araw, 12 babaeng Pilipino ang namamatay sa sakit na ito. At kada taon, nadadagdagan ng 6,000 ang bilang ng mga nagkakaroon nito. Katunayan, ikalawa ito pagdating sa most common cancer sa mga babae. Ang tinutukoy po namin, cervical cancer. Ang cervical cancer ay pagkakaroon ng malignant na bukol sa bandang bukana ng uterus o matris. Ang kadalasang sanhi raw nito ang tinatawag na human papilloma virus o HPV. Maaring makuha ito sa pagkakaroon ng iba't ibang sexual partners. Nagkakaroon ng pain o tinatawag na hapde pagka nag-intercourse o nagsisex kasama ng yung nagtatali kasama ng asawa, or discharge, minsan brown, minsan red. Pag lumalala na, mas lumalakas na yung vaginal bleeding. Ang pinakamadalas na sintomas daw ng cervical cancer ang pagkakaroon ng vaginal bleeding kahit wala namang buwan ng dalaw. Ganito raw ang unang naranasan ni Edna nang ma-diagnose siyang positibo sa cervical cancer 12 taon na ang nakararaan. Nagbe-bleeding ng malakas. 2 weeks akong nireregla. 2 weeks wala, 2 weeks meron. Ang tinasabi sa akin ng mga kumari ko, siguro daw mag-aano na ako noon. May menopause kaya hindi ko pinapansin. Nung umabot na siya ng 2 taon, sabi ng mga anak ko, iba na yon. Nitong taon lang sumailalim si Odessa sa tinatawag na total hysterectomy, kung saan tinatanggal ang buong cervix at matris ng babae para maiwasan na ang pagkalat ng bukol. Yun nga lang, ang mga sumasailalim sa operasyong ito, hindi na magkakaanak pa. Kasi kung hindi daw ooperahin yun, maaring bumalik ang bukol sa matris. Kung tutuusin, ang cervical cancer ay isang klase ng cancer na pupwedeng labanan sa pamamagitan ng early detection, gaya na lang ng regular na pagsasailalim sa pap smear. Ito yung part na injectionan. Bukod dito, pwede rin magpa-HPV vaccine, gaya ng ginawa namin ng aking mga chikiting 6 na taon na ang nakakaraan. Kapag ang isang babae kasi tumuntong na sa edad na 12 taon pataas, pwede na siyang magpaturok nito. Tapos na po ang unang vaccination ko para sa anti-HPV vaccine, ano? Bakuna ito laban sa human papilloma virus na siyang pangunahing sanhi ng cervical cancer. Mayroon itong 2 booster shot na itinuturok sa ika-1 buwan at sa ika-6 na buwan pagkatapos ng unang bakuna. Ang HPV vaccine kadalasang nagkakahalaga ng 3,000 piso pataas. Bukod sa abnormal bleeding, sintomas din daw ng cervical cancer ang pagkakaroon ng discharge na may malansang amoy. Ganito naman ang unang naranasan ni Angie na diagnose siyang positibo sa cervical cancer taong 2010. Yung una pong naramdaman ko sa yung may parang malansang amoy na huling banlaw ng isda. Yung pong sa akin ng doktor, bago po nagpa-pap smear ako, pero hindi na pinap smear, biopsy na kagad. Gaya ni Edna, sumailalim din si Angie sa total hysterectomy. Pero para sa mga babaeng may cervical cancer na gusto pa sanang magkaanak, pwede naman daw na hindi natanggalin ng tuluyan ang kanyang cervix at matris. Sa operasyon na kung tawagi radical trachelectomy, tinatanggal lang ang bahagi ng cervix na tinubuan ng bukol. Pwede naman daw ito, pero syempre depende sa kung gaano kalala ang kaso. Kung hindi pa gaanong kumalat ang cancer cells, pwede rin daw na sumailalim na lang sa radiation therapy, kung saan pinapatay ang cancer cells sa katawan sa pamamagitan ng X-ray o yung tinatawag na gamma rays. Sa ngayon, parehong cancer-free na sina Edsa at Angie. Nakatutuwang isipin na nalagpasan nila ang pagsubok na ito ng kanilang buhay sa pamamagitan ng tamang gamutan. Kaya ang payo nila, maging maalam sa mga sintomas ng cervical cancer. Para sakaling maramdaman ang mga ito, makabubuting magabayan ng mga ekspertong totoo.